Hi sa inyong lahat. Diyan, sir, ma'am, mga idol o kababayan kong mga Bisaya. Dito na naman ako para pagpatuloy natin ang episode 2 ng part spiritual, pusong hiram. Kaya nun mga idol, patuloy ko po yun dun sa yun sa pagligpit na po sa masamang espiritu. Doon, nung dumating na po yung time na nagsanib pwersa na po ang lahat, yung kanya-kanyang mga manggagamot po yun sila. Hindi naman doon sa amin, pero meron din doon sa amin na nagbigay din, nagdonate sa nila, kakayahan na nagdonate lang, kusang loob din nila. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung ano mga pangalan, kung sakali makita naman nila tong video na to, sila na lang mismo ang nakakaalam. Kaya doon mga idol, sir, alam nyo kung bakit pa ba hinintay yung panahon na na doon nila ililigpit. Kasi po nung bata pa po ako, hindi pa po kasi pwede gamitin nila yun, kasi syempre bata pa po ako sa pagligpit. Kahit part lang po ng spiritual na gamitin yung puso ko, maging maging affected pa rin yun sa katawan ko po yun, kasi bata pa po ako. Kaya kailangan po muna na lalaki pa po ako, tatanda, ang ganun, para makayanan ko din po yun lahat. Kasi kahit part spiritual, maging affected talaga din yun sa katawan ko, ganun. Ayun mga idol, patuloy ko. Kaya hanggang sa nito, hindi ko man sure kung matatapos tong video na to, pero kung hindi matapos, may dudugtong pa rin natin tong episode 3. Nung dumating na yung araw na nagsanib pwersa na po ang lahat, alam mo mga idol, dami din yung pagdusa. Nagdusa din po ako nun. Nagdusa din po, pero syempre nakayanan ko din yun, kasi alam ko naman na nasa puso ko yun, na sinisigaw ng puso ko na hindi kaya ko talaga yun. Kasi syempre yun na din yun ang hinihintay ko, para pag matapos na yun, malaya ko ng mga gusto ko. Kasi doon na naman talaga ang dahilan kung bakit ako hindi maging malaya, kasi kailangan ko pa rin yung ipagamit yung puso ko sa mga gawin ko. Kasi dati dami na akong gustong gawin, pero hindi ko pa magagawa, kasi may hinihintay pa ako na kailangan yun matapos na yun, yung gagamitin yung puso ko. Pero mga idol, umpisa na natin na pagsanib pwersa. Hindi ko na babanggitin sa inyo mga pangalan ng mga manggagamot na yun, kasi sa katawan ko noon, sa puso ko na nagsanib pwersa, umabot po yun ng 60 po, mahigit. Hindi ko na pero parang gano'n na din, 60 o 70, gano'n. Nandun po yun, yung mga tinatawag na halimaw sa banga. Nagsanib pwersa, mga kanya-kanya, may mga maliliit, may malalaki rin, may pinakamamalaki din talaga, ganun. Pero lahat po yun, wala pong mga puro po yun mababait, lahat ng mga halimaw sa banga, halimaw na nilagay nila lahat sa katawan ko, yun. Pero yun, nakontrol po yun lahat, nakontrol. At yun ang nakapagligpit sa masamang espiritu na sinasabi ko po sa inyo, na hadlang sa kanila, kaya gusto nila yung maligpit. Una po sa lahat, nilagay nila sa akin nun, pinarating nila sa akin, karamdaman ko yun lahat, karamdaman. Nakikita ko yun lahat sa pangitain, karamdaman, grabe. Una sa inyo, may mga pa dito nilagay sa akin una, yung tinatawag na bulang kristal. Bulang kristal nilagay nila sa akin. Alam nyo mga idol, nung paglagay nun espiritu, hindi ko na babanggitin sa inyo, pero may lahi po yung
naglagay doon. Hindi ko na mabanggitin sa inyo kung sino man yun. Pero maniwala kayo sa hindi, may lahi po yung Thailand ang naglagay sa akin. Kung sino man yun. Nilagay po sa akin yun ng bulang kristal. At doon, alam nyo may idol, paglagay nila sa akin nun, napakapula po nun, yung tinatawag na bulang kristal. Sobrang pula talaga, nakikita. Tapos nun, alam nyo, sa kulay pula niya, nakikita ko yun. Napakaliwanag talaga na pula, na parang siyang halimbawa kasi yung, alam nyo, yung itlog, na pag binabatil niya sa itlog, pag nilagay yung ano, yung kulay dilaw niya, pag ganun siya sa kulay puti, ganun. Parang nandoon, dito nakikita mo yun. Ano siya, pagulong-gulong siya. Tapos yung kulay red niya, balot na balot po yun siya sa Latin. Balot na balot siya sa nakapangalan lahat ng mga Latin doon. Hindi ko siya mababasa kasi ang sulat niya po hindi siya mababasa, pero nababalot siya sa lahat ng kulay ng Latin. Pag pumikit ka, makikita mo yung lahat at saka makikita mo yung mga masamang espiritu doon. Pag pumikit ako, pero hindi ako nakapikit, normal siya. Pero pag pumikit ako, makikita ko yung lahat, yung mga Latin, at nakikita ko yun ng mga masamang espiritu. Yun po na nilagay. At pagkatapos nung nalagay na sa akin yun ng bulang kristal, doon na po sunod-sunod may nilagay na po sa akin na yung sinasabi ko na sikat na ano po, yung napakahusay na mga gamot. 23 po yun sila lahat. 23 kahalimaw sa banga nilagay sa akin nun sa katawan. Sunod-sunod may lahi din po na Malaysia. Hindi ko na sabihin sa iyo na ano, may lahi na Malaysia nilagay sa akin 3, pero doon na lang po sa amin yun. At saka yung sinasabing may lahing ano, pero yung sinasabi kong lahing man ano, galing po yun sa ano, yung tinatawag na halimaw sa banga. Galing po yun sa lugar ng Malaysia yun. Sa lugar ng Malaysia, doon po yun nanggaling. Pero yung nakaano ng Pilipino lang po nun. At sa Pilipino lang yun naging kagaya ko. Doon lang yun na nakuha sa Malaysia. At saka yung iba may nag-donate din sa akin na 18 pirasong halimaw. Hindi mo masyado siyang ano, malalaki, pero mababait po yun sila. At saka napakamandirigma yun ng mga halimaw. Ganun dami. At saka may nag-donate pa rin sa akin na tag kunti-kunti, pero napakaano din. Grabe nun mga idol, sa totoo lang sinabi. Ito isasabi ko sa inyo to, yung pinakamalaki din talaga na dun sa ano nun, walang nakakatalo na halimaw na yun. Kahit ano, walang makakatalo. Grabe nung nilagay sa akin nun. Paglagay, kasi ako wala namang nakakaalam nun sa paglagay noon. Lahat ng doon sa amin ba, dito sa panglabasin ganito, lahat doon sa amin, kapitbahay ko, naramdaman ko talaga na nanghina ng mga ano nun, na ibang mga lahi ng mga espiritu, nanghihina sila sa ano nun pag lumabas na yun. Naramdaman ko talaga sarili ko na parang kasakaramdaman ko na lumabas yung sa pag ano, nung pag natapos na nalagay yun sa akin yung halimaw na yun, at pinaramdam ko na kinokontrol ko siya, na pinapalabas ko sa katawan ko yung mga kamay ko dito, nag-iba. Naramdaman ko talaga dito na nag-iba siya. At saka dito yung mukha ko talaga lahat nag-iba, na naging halimaw ako yun. Pero syempre sa dito sa paningin ko sa ano, kung tutuusin, hindi, tao lang ako. Sa karamdaman lang talaga lahat yung naging halimaw ako. Totoo. Pagkatapos nun, lahat ng mga aso doon sa amin, lahat napaawong sila. Alam niyo yung tinatawag sa amin na awong, lahat sila na awong, kasi naramdaman nila yun, lahat sa mga kapitbahay.
Naawang lahat ng mga aso. Doon yung pinalabas ko nun. Kinukontrol ko nung pinapalabas. Tapos, sa karamdaman ko, sa pangitain ko, siguro, kasi napakalaki po yun na halimaw na yun. Lumabas yung dila niya na, dila po yun na walang nakakaputol noon. Kahit lumabas na parang yung dila na nakalukot yung dila, tapos unti-unting lumalabas na pakahaba doon. Pag ganun ako, lumabas yung dila na siguro tutusin ko kung sa espiritu lang yun siya katumbas doon sa ganito katawan ko, siguro yung dila na yun, alam nyo yung niyog po, ang haba nun, katumbas din po sa niyog na napakahabang niyog, ganun. Grabe nun. Yun ang grabe kalaki din na halimaw nilagay sa akin. Hindi ko na may share sa inyo kung pero napakarami yun na nag-donate sa akin ng mga halimaw, nilagay lahat nila sa akin sa katawan ko. At doon din yun na kahit sa simpleng mga mga mahika na yun na nilagay lahat sa akin, nag-powerful yung yung katawan ko, nag-powerful nun. Tapos nun yung angel ko yun ang nag-control sa katawan ko, at yun ang nagamit. Nung nalagay na lahat yun, nag-powerful yun. Siyempre, sarili ko nung naging malaki ako, nagtiis din po ako, nag-effort ako sa sarili. Siyempre, nilabanan yung yung masamang espiritu. Kasi alam niyo po mga idol, pag inutos ko na po yun lahat ng mga masamang espiritu, yung masamang espiritu, kahit saan siya o hindi man siya lalapit sa akin, kahit saan man siya dito punta dito sa Pilipinas, pag pinalabas ko yun at puntahan na yung susugurin na yung masamang espiritu, mapupuntahan nila yun sa mga inuutos ko. Kaya yun, walang laban. Kaya sa naisip ko nung panahon na yun, hindi na kailangan na hindi pupunta yung masamang espiritu. Siyempre, kailangan din sa isip ng masamang espiritu na pupuntahan talaga ako para kahit papaano magdudusa din yung sarili ko. Nagdusa din talaga ako, pero naging proud din ako kasi kahit nagdusa ako, naligpit po talaga yun. Dahil sa mahika na yun na nag-powerful ang katawan ko, na nagsanib puwersa ang lahat. Pero po yun, sa totoo lang, hindi po yun ako. Ito lang yung simbolo ko kasi nasa puso ko, pero hindi po yun ako ang nagligpit. Hindi po yun ako ang nagligpit. Parang ginamit lang ako. Kasi part spiritual, simbolo lang po. Simbolo lang po. Ginamit lang nila ako. Ganun. Pero siyempre katawan ko, naghihirap din po ako ng mga panahon na yun. Kaya, ito mga idol, mga sir, totoo po ako nagsasabi na ganun lang pala. Pagkatapos ng mga idol, naligpit na yun. Kasi ayaw ko po na ganun na itira. Sinauli ko na po yung lahat. Nasauli na po yung lahat sa may-ari ng mga halimaw na yun. Sa may-ari. Kasi ayaw ko pong magtira. At kung meron man sa akin, yun lang po. Kung meron sa akin. Kasi kung gusto ko nga lang po, angel na lang po ang pwede sa akin na nagagabay sa akin. Yun na lang po. Tsaka pinalaya ko din po yun siya. Yung angel na gumagabay sa akin, pinalaya ko siya na kung kusa akong iiwan na niya ako at hindi na siya babalik sa akin. Pinalaya ko yun, pero naramdaman ko na hindi pa rin niya ako iniiwan hanggang ngayon. Palagi pa rin gumagabay sa akin. At sa lahat, dami na din akong karanasan na muntik talaga, pero iniiwas talaga ako dun. Kaya paswerte pa rin ako, magpasalamat pa rin ako. Sana lang sa mga video ito, suportahan nyo ako para mas marami pa kayong malalaman tungkol sa akin, kasi isi-share ko. Pero kung may share ko man sa inyo lahat, may mga pa rin na hindi nyo malalaman talaga tungkol sa pagkatao ko, kung tungkol ito sa laman ng puso ko. Pero kung subukan talaga na sana masuportahan ako na hindi ko man lang mention, kasi gusto ko talaga na
sumikat para lahat ng laman ng puso ko mapalabas po ito. Kasi grabe talaga ang laman ng puso ko. Kasi napakalambot po ito eh. Grabe ang laman nito. Kaya mga idol, ma'am sir, itong video na to, dahil naligpit na po yung masamang espiritu na yun, nasa uli ko na po yun ang lahat-lahat. Kaya ma'am sir, matatapos na po itong ano natin, yung pusong hiram. Yun lang po ang hinintay ko na yung sa uli ko na lahat, naging malaya na po ako, tapos na po yung lahat. Kaya ako sa ngayon, naging story yun ng buhay ko, totoo yun. Kaya hanggang ngayon, kahit sa uli na yun lahat, hindi mawawala sa akin ang pagiging spiritual ko po. Hindi yun makakalimutan habang buhay sa pagkatao. Isa po ako talagang spiritual na. Pero hindi po ako manggagamot. Ganun. Hindi po ako masama, hindi po ako kasi hindi ko po yun ugali. Kasi yung puso ko mabait po. Kaya ngayon, nagtatrabaho na lang po ako. Nag-isikap na sana makakahanap din po ako na maganda din yung pong buhay ko. Mas marami pa akong matulungan. Yun ang first po dito, magulang ko talaga. Kaya ito na po, hinihintay ko maging malaya na po ako. At sa susunod naman na video na natin, kasi dami akong kalaman tungkol sa spiritual, kasi hindi lang ito, dami na ako ng mga nadaanan, ng mga na-encounter, lahat-lahat. So baybayan nyo palagi ang mga mga video na ipapalabas ko party spiritual. Kasi ang lahat-lahat po ng party spiritual sa YouTube po ito naka-upload, at sana subscribe nyo ako, follow lang sa Facebook, abangan nyo palagi, sumusuport po kayo sa akin. Dami pa talaga, sobrang dami pa, daming party spiritual. Matutunan nyo sa akin, malalaman na ganito lang pala. Kaya sana din ipagkaloob din sa akin yung babae na yung sumusuport sa akin, kasi gusto ko po talaga yung gusto ko po talaga yung love story. Kaya naghihintay lang po ako na makahanap din po ako ng maging kalab team po. Maging kalab team, syempre gusto, hindi ko naman ako namimili, pero gusto ko din talaga na sana makahanap din po ako ng maging yung maganda at saka mabait po. Kaya syempre kailangan po yun para naman po, para sa manonood magustuhan nila, mapakilig sila, para malalaman po nila kung gaano po maganda yung puso. Isa po akong Bisaya, kaya nga po kahit hindi po ako may forma, hindi po ako gwapo, pero dahil sa puso ko napakaganda, pinipilit ko pa rin yun. Pero dahil sa puso ko napakaganda, lahat para sa akin, magbabago po yung itsura ko, yung katawan ko. Dahil po hindi papayag yung kasi napapuging angel po ang gabay ko, tapos yung pinapasukan niya palagi, hindi siya papayag na ganito na lang po. Kaya, dahil napakaganda ang puso ko, lalabas at lalabas talaga yun. Ganun lang po. Maraming salamat sa inyo, sana po magustuhan nyo po yung story ng buhay ko. Thank you Madam Sir, mga idol, kababayan kong Bisaya, support naman po kayo dyan sa akin po. Thank you.